Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang gabing puno ng hiwaga at kilabot? Sa Quezon City, may isang lumang bahay na nagtatago ng mga sikretong nakakapangilabot at sina Alexa at Carlo, dalawang matapang na bata, ang hindi sinasadyang nakatuklas ng mga ito. Sa kanilang paglalaro, nadala sila ng kuryosidad sa isang lugar na sanay hindi na nila nilapitan. Makinig at samahan ninyo ako habang unti-unti nating alamin ang mga bulong ng nakaraan at ang misteryong bumabalot sa lumang bahay na ito. Sa paglubog ng araw sa Quezon City, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa kalsada, naglalaro at nagtatawanan. Si Alexa at ang kanyang matalik na kaibigang si Carlo nagmamasid lang sa mga magulang na busy sa paghahanda ng hapunan. Ang bahay ay puno ng halakhak at kwentuhan, pero ang dalawa mas pinili ang maglaro sa labas. Sa labas, ang dalawang bata ay naglalaro ng patintero kasama ang iba pang mga bata sa kalye. Ang kanilang mga sigawan at tawanan, umaalingaw-ngaw sa tahimik na kapitbahayan. Tila walang pakialam sa mundo, basta masaya lang sila sa paglalaro. Habang lumalalim ang gabi, si Alexa at Carlo ay hindi sinasadyang napalapit sa isang lumang bahay na may sira-sirang bakod at gumagalaw na mga anino sa bintana. Ang bahay na ito, kilala sa mga kwentong kababalaghan. Ang mga bata sa kalye, nagbigay ng babala kay Alexa at Carlo na huwag lapitan ng bahay. Pero parang lalo lang silang na-curious. Ano ba talaga ang meron sa lumang bahay na yon? Ang ligaw na taniman sa likod ng lumang bahay ay puno ng mga ligaw na halaman at puno. Parang eksena sa pelikula, nakakatakot pero exciting. Hindi ito naging hadlang kina Alexa at Carlo. Determinado silang malaman ang misteryo. Sa kanilang paglalakad, ang mga yapak nila ay bumubulong sa tuyong dahon at ang kanilang mga anino sumasayaw sa liwanag ng buwan. Unti-unti silang papalapit sa sira-sirang pinto ng bahay. Nanginginig man ang kanilang mga kamay, nagtulungan sila na itulak ang mabigat na pinto. Ang lumang bisagra umungol sa kanilang pagpasok na parang babala sa kanilang hindi dapat na pagtuklas. Sa loob, ang mga silid ay puno ng alikabok at lumang kasangkapan. Ang mga larawang nakasabit sa dingding, nagpapakita ng mga taong may malamlam na mga mata na tila nakatingin sa kanila. Parang may iba't ibang kwento ang bawat larawan at bawat kwento may kanya-kanyang sikreto. Nakapasok na sina Alexa at Carlo sa bahay na puno ng misteryo. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang pagtuklas? Ang mga bulong ng nakaraan hindi pa rin tumitigil. Habang naglalakad si Alexa at Carlo sa isang mahabang pasilyo na puno ng alikabok at sapot ng gagamba, may mahinang bulong silang narinig. Hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang bulong na yon, pero ramdam nila ang kakaibang kaba na dumagan sa kanilang dibdib. Naririnig mo ba yon, bulong ni Alexa habang mahigpit na hawak ang braso ni Carlo? Sa isang lumang silid may nakita silang talking doll na nakaupo sa sulok. Ang damit nito'y kupas na at ang mga mata'y tila ba nakatitig sa kanilang kaluluwa. Creepy naman nito, sabi ni Carlo. Hindi makapaniwala na may ganitong bagay pa pala sa bahay na ayon. Nang magpasya na silang umalis, biglang may lumitaw na batang babae mula sa anino. Maputla ang mukha niya at suot ang lumang estilo ng damit. Ako si Tricia, mahinahon niyang sabi. May ipapakita ako sa inyo sa itaas. Hindi malaman ni na Alexa at Carlo kung ano ang gagawin, pero parang may puwersang nagtulak sa kanila na sumunod. Sa kanilang pag-akyat sa hagdan, napansin nila ang mga lumang larawan sa dingding na tila nagmamasid sa kanila. At doon, biglang nagbago ang anyo ni Tricia. Ang mukha niya ay naging nakakatakot at ang boses niya ay naging malamig na parang yelo. "Takbo!" sigaw ni Carlo at nagmadali silang bumaba at tumakas palayo sa bahay. Habang humihingal at puno ng takot, sina Alexa at Carlo ay nakabalik sa bahay ni Carlo.
Sinalubong sila ng mga magulang na nagtataka kung bakit ganoon na lang ang kanilang pagkabalisa. "Anong nangyari sa inyo?" tanong ng nanay ni Carlo, pero hindi nila alam kung paano magpapaliwanag. Laking gulat nila nang makita si Tricia kasama ang kanyang ina sa sala, parang walang nangyaring kakaiba. Nakangiti ito at nag-aanyayang maglaro sila. "Tara, laro tayo," yaya ni Tricia na parang walang alam sa takot na naramdaman nila. Pero nang banggitin ni Tricia ang tungkol sa mga mansanas na naiwan nila sa abandonadong bahay, doon na nagsimulang magtaka at matakot sina Alexa at Carlo. Paano niya nalaman yon? Bulong ni Alexa kay Carlo, na ngayon ay pareho na silang nagdududa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lumang bahay na yon. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa isang sulok ng sala, nagkubli sina Alexa at Carlo. Ang kanilang mga matay nagtatago ng takot at pag-aalala. "Hindi tayo pwedeng sumama kay Tricia," bulong ni Alexa. Ang boses niya ay nanginginig. Tumango si Carlo. "Oo, may mali eh. Hindi normal yung nangyari kanina." Sa kabila ng pag-aanyaya ni Tricia na maglaro, mahinahon ngunit matatag ang kanilang pagtanggi. Parang may puwersang hindi nakikita na humihila sa kanilang kalooban na lumayo at huwag nang muling bumalik sa bahay na iyon. Nang magpaalam ang gabi at ang tahanan ni Carlo ay napuno ng halakhakan ng mga walang kamalay-malay na magulang, sina Alexa at Carlo ay naiwan sa kwarto, nakatulala at nakatingin sa kisame. Ang kanilang isipan ay hindi mapakali, paulit-ulit na binabalikan ang mga bulong at anino na kanilang naranasan. "Ano kaya ang ibig sabihin ng mga yon?" tanong ni Carlo, habang si Alexa ay niyakap ang kanyang sarili, nanginginig pa rin sa takot. Ang misteryo ng lumang bahay ay tila isang palaisipang hindi nila mabuo-buo, at ang lihim na naisibunyag ay lalo lang nagpapalalim sa kanilang takot at pagtataka. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mga pader na iyon? At paano ito nauugnay kay Tricia? Ang bawat sandali ay nagdadala ng bagong katanungan. At sa bawat saglit ng katahimikan, ang bulong ng nakaraan ay lalong nagiging malakas at nakakapagabag. Mga ka-creepy Pinoy, natutunan ni na Alexa at Carlo na may mga misteryong mas mabuting hindi na lang binubuksan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod na maglaro kayo, may makasama kayong hindi inaasahan. Mag-ingat at hanggang sa muli mga kaibigan. Huwag hayaang ang anino ng nakaraan ay maging anino niyo rin.